So, eto na nga mga auntie, bago naganap yung aming pinagplanuhang engagement na na-cancel, 1 year pa lang kami noon, pinapunta niya yung magulang niya dito para ma-meet ko. Ganun. So, ayun, na nakilala ko yung magulang niya, na-meet ko in person. Okay naman sila so far. And then, the following year noon, yung kapatid naman niya yung nakilala ko. So, pinapunta niya din yung kapatid niya, kasama yung asawa, saka yung anak. Ganun. Kasi, dalawa lang silang magkapatid actually. So, yung kapatid niya, mas panganay sa kanya ng ilang years, tapos siya yung bunso. Bale, isang babae, isang lalaki lang sila. So, ayun na nga mga auntie. After nun, okay naman yung meeting namin, ganun. So, nung time na yon, after few months, napagplanuhan namin na mag-visit lang sa India, na kasama ako, yun nga, na mamamasyal lang, yung mga ganung trip lang. Kaya lang, nung time na yon, plano pa lang na, yun nga, na pupunta kami sa kanila, yung mga ganun-ganon. Kaya lang, alam nyo, mga auntie, hindi uso sa kanila yung ganun. Alam nyo yun. Kaya yung planong visit lang dapat, naging engagement yung plano. Kasi, alam nyo na, yung isip nila, iba kasi sa kanila eh. Kumbaga bad impression sa kanila, yung magdadala ka ng ng babae, may ipapakilalang jowa-jowa, ganon. Tapos hindi pa kayo kasal, hindi pa kayo engaged, mga ganon sa kanila yung atake na bad impression yun sa buong pamilya. Pag-uusapan kayo ng buong barangay, ganun, buong village. Kasi yung barangay sa kanila mga auntie, ang tawag doon village, ganun. So, ayun na nga, yung bisita lang dapat, naging engagement party na. So, ayun na, napagplanuhan na nga, ayan na. Yung una, mga 60 pa lang yung bisita. Tapos araw-araw dumadagdag hanggang sa naging 150 na. Aba na, nasyukit na yung ante ninyo. Kasi nga, sa atin, ano na yun, bisita na yun sa kasal. Sabi ko, bakit ganun? Padami ng padami, mang ganun. Sabi naman ng asawa ko, hindi ganun talaga sa amin. Kasi nga, pagka kinakasal, thousands daw yung bisita. Like, sabi ko, ano to, imbitado niyo yung buong, buong munisipalidad, mga ganun. So, ayun naman yung mga ante, ito na nga, ang nangyari. 2 days before ng flight namin sa India, nung time na yon, na-cancel yung engagement namin. Kinancel lang uncle ninyo. Kasi nga maraming umepal. So, eto na nga kasi ang siste dahil, ayun na nga, nabantok na sa kanila na pag-usapan na ng buong angka, ng buong buong syudad, yung about sa status ko. So, which is, hindi nila tanggap. Well, anyway, naiintindihan ko naman yung part na yun. Okay lang, kasi alam nyo, may mga times talaga na hindi tayo accepted ng isang tao, yung mga ganun ba? Wala naman yun sa akin. Ano na yun, kumbaga, we expected it na. Kumbaga ganun. Expected na namin yun. Kasi alam nyo, nung mga time na yun, ayaw ipaalam pa ng uncle ninyo. Dahil syempre, nung bago kami magkakilala, ini-insist ko na talaga yun sa kanya na kailangan alam nila ng magulang mo, ng family mo na ganito, ganyan, yung tungkol sa akin. Kasi ayaw ko yung magsisinungaling or magtatago mga auntie. Kasi iba yung feeling. Kumbaga mabigat, di ba? Na okay kayo, pero at the same time, meron kang, kumbaga, tinatago. Which is, hindi naman tinatago, kaya lang, iba yung situation. So anyway, talagang nakikipag-anuhan sa akin yung asawa ko noon. Kasi nga, syempre, hinayaan ko na lang din siya nung time na sa decision niya. Dahil siya yung nakakakilala doon sa family niya, nung ganun. So hinayaan ko na lang siya. Ang gusto niya mangyari, makasal muna kami bago niya sabihin yung tungkol sa totoo kong status, ganun. So hinayaan ko na lang siya kasi siya naman yung nakakakilala talaga sa pamilya niya. So anyway, ayun na nga, na nagkaroon ng ganung kaganapan mga auntie. Dahil syempre naman yung auntie ninyo medyo super active sa sa social media. So, kumbaga, kung ako nga ginawa ko, nag-profile checking, nag-check ako ng background niya, family background niya. So, kumbaga yung mga chismosa niyang mga doon, pamilya, pati kapitbahay, kasi gano'n sa kanila mga auntie, buong syudad talaga makikialam sa inyo, gano'n doon. So, ayun na nga, nakita nila sa social media na yun na, yung tungkol sa anak ko, yung mga gano'n. Tapos, simula na ng komosyon, araw-araw na kami na-stress noon. Nung time na yon, bayad na lahat yung sa reception, sa function hall, bayad na lahat, nakaplano na kung ano yung papakain namin, gano'n, gano'n, tapos non-refundable pa yung mga auntie. So, ang siste, kinancel lang asawa ko. Sabi niya, cancel na lang natin, kasi bakit pa natin sila imbitahan? Tapos, papakainin natin ng masarap, tapos, pag-usapan ka lang nila ng harap-harapan, pag-usapan nila tayo, so wag na lang, gano'n. So, ayun na nga, na-cancel mga auntie, yung engagement dapat namin. Nakahanda na lahat tapos alam niyo ba, ang dami pa naming nakahanda na yung box ng mga kumbaga pampasalubong namin kasi alam niyo mga auntie, isa kasi sa love language ko is very generous kasi ako, mapagbigay kasi talaga ako. Kahit even before na yung asawa ko lang dati kapag uuwi ng India, talagang nag-shopping ako tapos lalagyan ko pa yun ng mga pangalan, kung para kanino to, sa mama niya, sa papa niya, sa kapatid niya, yung mga ganun, pati yung mga pamangkin niya, kasi may dalawang anak ng kapatid niya. So, kumbaga, alam niyo yung nangyari, kasi hindi na namin maka-cancel yung flight namin 2 days before nangyari yung mga kaipalang kaganapan na yun. So, meron na rin kaming tour package na na-book papunta ng India kasi nga mamamasyal kami muna sa north bago kami pumunta ng south. Kasi my husband nga pala is from Kerala.
Kerala, South India. So, namasyal muna kami nun sa North India. So, yun na nga, dumiretso na kami doon nung time na yun kasi hindi naman namin na kinancel yung, yung tour package doon dahil mas sayang lang. Saka yung pag-rebook namin, sabi nga ng asawa ko, kung inaga-agahan nila yung mga kaipalan nila sa buhay, sana nakapag-rebook tayo ng flight at hindi na tayo nakapagbayad ng mga tour package doon sa North India. Sana ano na lang tayo, nagbakasyon na lang tayo sa Pinas. Kaya lang, yun nga, medyo wala ng time. Kaya sabi ko, okay lang yan, enjoy na lang natin. Pero kahit, nag-enjoy kami doon, syempre, of course, super nakaka-stress din yung mga, people dun sa kanila. Kasi alam niyo na, yung commotion na ginawa nila. So, ayun na nga, nag-enjoy naman kami so far dun sa India. Talagang, maganda yung mga places nila, mga auntie. So, habang nag-enjoy kami, may mga nagdadrama-drama na sa WhatsApp, na, oh, punta ka naman dito, mga ganun ka nun. Like, hello, kasama niya ako, di ba? Tapos, ganyan kayo umasta, tapos sasabihin nyo na siya lang yung pumunta doon sa kanila. Like, nasaan yung respeto doon, di ba? Alam niyo yun, yung gusto nilang respetuhin mo sila, pero they cannot apply that para sa sarili nila na magrespeto din sila sa iba, di ba? So anyway, mga ante, pumunta pa rin kami ng South India noon. Kasi nga, nakaplano na yung trip namin na yun. Pero hindi kami pumunta sa kanila. Hindi talaga siya nagpakita. Yung asawa ko, hindi siya nagpakita dun sa pamilya niya. Talagang pinaparamdam niya, nagalit siya. Na sinasabi niyang, kahit anong gawin ninyo, hindi niyo ako makokontrol. Kumbaga, hindi kayo ang magdedesisyon para sa sarili ko. Buhay ko to. Yun talaga yung paulit-ulit niyang sinasabi sa magulang niya, sa nanay niya, sa kapatid niya, as in. Yun talagang, di ba, ganda ka, girl. So, anyway, mga auntie, ayun na nga, nakabalik na kami nandito sa Dubai. Tapos, marami pa kami mga pinagdaanan at alam nyo, hindi natatapos doon kasi nga, wala pa rin naman akong assurance kahit ganon. Sabi nga nila napakaswerte ko na, pinapanindigan ako ganon. Pero, nasan yung katunayan, di ba? Kailangan ko ng papel, ng kasulatan. di ba? Mga auntie, para mas confident tayo, ganon. Para manahimik na yung mga dapat manahimik. So, ayun na nga, auntie, nung mga time na yon last year lang, nag-propose na si Uncle. Kasi actually, dapat, in 2 years time, mag-propose na talaga siya sa akin. Alam niyo kung bakit? Dahil binigyan ko siya ng ultimatum. Kasi nga, ayoko nang mag-consume ng time, mag-aksaya ng oras. Ayoko na ng ganun. Tapos, sa wala din mapupunta. Di ba? Hindi maganda yung ganun. Kasi nga, pinagdaanan ko na yun. So, hindi pa ba ako natuto? Di ba? So, kumbaga, sa edad natin mga auntie, kailangan talaga natin ng assurance. Alam niyo yun? Kasi nga, hindi na tayo pabata. Saka, kumbaga parang parang demanding yung atake ko doon. Ganun. Anyway, kasi nga, syempre, alam niyo naman, may standard tayo. Tapos, alam niyo yun, hindi na tayo pabata para mag-aksaya ng oras na wala namang assurance. So, ayun na nga mga auntie, nag-propose naman yung uncle ninyo. Marami siyang yung mga hidden agenda niya para lang maitago yung sinsin sa akin, yung mga ganun-ganon. Paano niya yung pag-propose niya. So, ayun na nga mga auntie, okay naman, nag-propose naman siya. Tapos, plinano namin yung kasal sa Pinas. Actually, hindi dapat kami kakasal dito sa UAE. Kasi, nagpakasal kami sa Abu Dhabi, di ba? Anyway, kakasal din naman pala kami talaga dito. Kaya lang yung original plan namin, kakasal muna kami sa Pinas, bago kami magpapakasal ulit dito. Kasi, alam niyo yun, yung parang less hassle na no need na yung marriage certificate namin, kumbaga galing sa Pinas, tapos ipapa-authenticate pa dito, yung mga ganun-ganun, proseso. Ayaw na namin ng ganun. So, plano sana namin, papakasal kami ng Pinas, and then, magpapakasal din kami dito, pagbalik namin. Kaya lang, nung time na yun, mga auntie, gahol lang kami sa oras para sa preparation ng kasal namin sa Pinas. So, alam niyo yun, na-move yun the following year dapat. Kaya lang, sabi ng uncle ninyo, kasi nga, ayaw niyo nang pagkawalan yung ante niyo, ganun man, baka mamaya bigla pag magbago yung isip, tinopak, ganyan. So, bigla siya nag-decide na magpakasal na kami dito sa UAE. So, ayun na nga, magpakasal na kami dito sa UAE, tapos, by next year, pagpapakasalin kami sa Pinas. Ganon. Kumbaga nabaliktad lang yung original plan namin before. So anyway, mga auntie ko, ayun na nga, doon na kami nag-start na kumbaga, nung time na kasi yung mga auntie, yung engagement namin, never ko pa kasing na-post yung uncle ninyo sa social media, kahit sa private account ko, never ko pa siyang na-post na meron kami mga pictures, mga ganun, nagpo-post ako, pero naka-only me lang yun mga auntie. Ako lang makakakita no, private lang. So, kasi nga for the memories din, diba? So, anyway, nung after ng engagement namin, saka ko lang pinost yung engagement namin. So, syempre, gulat yung mga people, yung mga marites doon sa atin, alam nyo aba, meron palang jowa tong babaeng to sa, ilang taon na, meron pala tong jowa. Yung mga ganun ba? Kung kasi alam nyo yun, iniwala ko sa evil eye eh. Saka ayoko na din yung, alam nyo yun, yung papost-post nyo, tapos mag-iwalay din naman kayo. Nakakapagod kaya mag-delete. Diba? So anyway, ayun na nga mga auntie ko. So far, okay naman lahat. At yung kasal din namin, actually, wala rin nakakaalam nun. Kahit yung magulang namin, hindi nila alam. Anyway, nasa tamang edad naman na kami. Saka, alam niyo yun, 2 years na kami, walang nakakaalam na kami, na in relationship kami. Pero alam ng side niya,
Alam din ng parents ko. Kumbaga hindi lang talaga very ano lang, low-key, very private, yung mga gano'n. Ayoko na kasi yung ano, kasi alam niyo baka ma-evil eye na naman tayo, mga gano'n-gano'n. So ayun na nga, bongga yung pasabog ng auntie ninyo. Post agad ng engagement. Engage agad, kahit wala pa naman, kahit walang nakakaalam na may jowa ako. So ayun, yung kasal din namin, yun nga, ang original plan na alam nila is papakasal kami sa Pinas. Kaya lang, nag-decide na kami kasal dito. So, sinabi namin yun sa magulang namin, after na ng kasal namin, ganun. So, yung sa akin, sinabi ko na sa parents ko na nagpakasal na kami dito, nagpa-register na kami dito, ganun, ganun. Para din naman legal na kami dito, di ba? Yung sa kanya mga auntie, kasi alam niyo naman sa kanila, lalo na kapag may mga matatanda na, yung mga ganun, umuwi pa siya ng India mga auntie para lang sabihin nakasal na kami dito, ganun. So alam niyo yan, yung mga kaipalan kami nila before, wala na, nanahimik na sila mga auntie kasi nga kasal na kami. So wala na silang magagawa, ganun. So doon na nagtatapos mga auntie yung medyo ka-stressan ng stage ng relationship namin ng asawa ko. Pero anyway mga auntie ko, alam niyo, super green flag itong asawa kong Indiano. Kaya sa may mga nakaka-date dyan, may mga nanliligaw or may mga jowa dyan mga Indiano, ang ma-advise ko lang is sa una, of course, be vigilant, girls. Be vigilant. Alam niyo yon. Kung kaya nyo magpala FBI, katulad ng ginawa ko before, do it. Para din yun sa inyo. So, you won't waste your time sa wala. Di ba? Kasi alam niyo yun, hindi din naman natin maiwasan. Anyway, hindi lang naman Indiano, kahit ibang lahi, kahit kalahi natin, na may mga manloloko, merong nagsisinungaling, magpapakilalang single daw kuno, tapos yung pala kasal na, or may pamilya na sa bansa nila, di ba? So, yun lang yung mga advice ko. Be vigilant, don't trust easily, saka alam niyo yun, make sure na yung pipiliin ninyo is talagang kaya kayong panindigan, 'di ba? Kasi talaga ako, meron akong paninindigan sa sarili ko. Kumbaga, hindi mo ako kayang panindigan, okay, goodbye. Mga ganun ba? Thank you, next. Mga ganun. Thank you, goodbye. Huwag na tayo mag-aksaya ng oras sa isa't isa. Mga ganun, di ba? Kasi nga, syempre, hindi na tayo pabata. So, yun lang mga auntie ko, mga advice ko sa inyo. Huwag kayong basta-basta magtitiwala, yung mga flowery words, yung mga ganun. Kasi madali lang magsalita eh. Importante yung actions ipapakita sa inyo. So, yun lang yung isang masasabi ko. Based sa pinagdaanan namin ng asawa ko, sa side ko, he's a very green flag husband. Kumbaga, he's my ideal man. Na, iba yung, actually, yung ideal man na, kumbaga, dream guy natin, yung pinoportrait natin. Pero iba yung tamang lalaki talaga na darating sa atin na kumbaga, alam niyo yun, napapatanong ka na, oh my God, totoo na ba to Lord? Yung mga ganun. Na, lalo na kung marami kang pinagdaanan sa buhay. Tapos, biglang gaan ng buhay mo when it comes to your love life, you know, na like, oh my God, totoo ba 'to Lord na nangyayari, mga gano'n, na wala kang stress, wala kang depression na pinagdadaanan, wala kang anxiety, yung mga gano'n. Kasi gano'n yung nafe-feel ko sa asawa ko mga auntie. Talagang lahat binibigay niya, as in ipo-prove niya sa'yo na mahal ka niya, talagang as in, wala kang iisiping anything na yung problema, wala mga auntie. Kaya sa may mga jowa-jowa diyan na kalahi niya, be vigilant girls, alam niyo na yung dapat ninyong gawin, huwag masyadong magtiwala, at higit sa lahat, kailangan maramdaman nyo, iparamdam nila sa inyo na kaya niya kayong panindigan kahit kanino man. Alam niyo yun? Kahit kanino. Sa pamilya niya especially. Kasi doon yung makikita kung talagang seryoso siya sa inyo. Di ba? Pero alam niyo mga ante, kung ano yung life na meron ako ngayon, sasabi ko talaga na answered prayer to. Ganon. Kasi alam niyo, like other people naman, syempre palagi natin pinagdarasal na, Lord, sana dumating na yung taong para sa akin, yung mga ganun ba. Pero dumating ako sa point na, kumbaga, parang okay lang Lord, kahit wala, ganun. Basta ang importante, okay yung career ko, yung napoprovide ko lahat ng needs ng family ko, yung mga needs ko, nabibili ko, yung mga ganun. Dumarating talaga tayo sa point na parang okay na lang kahit wala. Yung kontento na lang tayo. Ang importante, okay yung career natin, yung financial stability natin. Yung doon na lang tayo nag-focus. And kapag focus na focus tayo doon, kumbaga okay lang yung flow ng life natin kahit wala tayong life partner. Doon talaga ni Lord ibibigay yung para sa atin. Kumbaga sa unexpected timing niya ibibigay, which is for Him, it is the right timing or yun yung perfect timing ni God para ibigay na yung para sa atin. Ganun. Saka I believe naman na God's plans are always better than our plans. Kasi alam niyo yun, may mga bagay tayong pinagpaplanuhan, yung mga nakalaan na gusto nating gawin, yung mga ganyan na hindi nangyayari. So, pagka may mga ganung pangyayari sa life ko, wala akong negative thinking na, ay Lord, bakit ganun, ganyan, ganyan. Kasi for me, everything has a reason, saka kumbaga it's a redirection na may mas better si Lord na nakaplan para sa akin. Kaya hindi nangyari yung sarili kong plano. Di ba? Kaya ladies, always keep in your mind na don't chase on anything or anyone. Kasi alam niyo si Lord lang talaga yung nakakaalam kung ano yung para sa atin. Ganun. So, for us, yung kumbaga, yung obligasyon na lang natin is kung paano natin
malalaman kung genuine ba talaga yung taong nagpaparamdam sa atin. But ladies, always remember din na wag din natin i-rely kay God lahat. Kasi alam niyo yun, meron nga yung sinasabi nila na dasal ka ng dasal pero wala ka namang ginagawa. So wala rin mangyayari, di ba? So always we have to do some actions also. Kaya always remember na hindi lahat ng dumarating na tao para sa atin, para sa atin na talaga, ganun. So we have to be, alam niyo, be vigilant, ganun. Make sure na find a way kung paano nyo makikita, mararamdaman at mapapatunayan na genuine ba tong taong to para sa akin, ganyan. Yung purpose ba niya is very genuine talaga, yung intention niya, ganun. So, always remember na hindi lahat ng pinagdadasal natin kay God mangyayari. Pero, lahat ng pinaplano ni God para sa atin is mangyayari, of course. But for us also, we have to do some actions. Kasi, alam niyo yun, hindi naman lahat ng bagay nakukuha lang sa dasal, di ba? Kailangan galaw-galaw din, di ba? So, wag niyong kakalimutan yung mga tips na binigay ko sa inyo. Well, I hope na makakatulong din yon sa mga nakaka-relate sa akin, may mga jowa or may mga nakakausap na mga Indiano, yung mga ganyan. Kasi we are from different country. Magkakaiba tayo ng kinalakihan, mga ganun. May mga bagay na mahirap sa una, yung adjustment matindi. So, sana is maging matatag kayo sa isa't isa kung talagang para kayo sa isa't isa. Kasi alam niyo yun, kung kayo talaga para sa isa't isa, ibibigay yun ni Lord. Walang makakatibag nun. Like for example, yung sa amin, kasi it's like fighting for love talaga yung atake. Especially sa uncle ninyo, sa side niya. Kasi alam niyo naman sa side niya is grabe talaga yung stress, ganun. Kasi syempre, iba yung sa kanila eh. Medyo ano pa sila mga auntie, mga outdated. Or I mean, iba talaga kasi yung culture and tradition niya. So talagang matindi ang pinagdaanan namin sa side niya. Pero anyway, sa lahat ng pinagdaanan namin, God is always there guiding us. Kaya alam niyo yun, nasa point na kami ng buhay namin na masaya kami, wala nang stress. Siguro nga nadadala din talaga sa dasal. Kapag hindi na kaya ng actions, nadadala din sa dasal. Alam niyo yun, meron makaka-relate dito sa akin na yung situation ko sa family niya. But for me, you know, hindi ko na iniisip yun kasi alam ko na may nakaplano na si Lord para sa amin, para sa mga bagay na yan. So, darating din yung perfect timing ni God na magiging okay ang lahat sa side niya. So, anyway mga auntie ko, yung mga susunod na kaganapan namin sa aming life, panoorin nyo na lang sa mga next vlogs namin. So, sa mga nakaka-relate dyan sa akin at sa mga palagi nagtatanong about sa amin, kung ano yung mga pinagdaanan namin, kung ano yung paano kami nagkakilala at saan kami nagkakilala. Eto na mga auntie ko, panoorin nyo lang ang vlog na ito at maiintindihan nyo na lahat. So, thank you so much for watching. See you on our next Chika Bells mga auntie. Bye!